our freedom in Christ. So let's read our text, Galatians 5, verse 7 to 15, if you have your Bible. You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God, for he is the one who called you to freedom. This false teaching is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough. I am trusting the Lord to keep you from believing false teachings. God will judge that person, whoever he is, who has been confusing you. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why am I still being persecuted? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ, no one would be offended. I just wish that those troublemakers who want to mutilate by circumcision would mutilate themselves. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. For the whole law can be summed up in this one command: love your neighbor as yourself. But if you're always fighting and devouring one another, watch out. Beware of destroying one another. So let's make an outline. Part 1, we have discussed last week of 1 and 2. We discussed 1 and 2, how to keep our freedom is, number 1, to keep our freedom, we should not subject again ourselves to yoke of slavery and fall out of God's grace, meaning let's not go back to where we were before and enslaving ourselves with so many rituals, so many this and that, okay? And second, that we discussed the other week, is that let's continue our faith and let our faith be shown or be activated through love. And in part 2, which is we're going to discuss karong hapon, there are 3 parts, okay? To continue, to be able to continue in our freedom in Christ, the third thing that we need to do is mo-obey ta sa truth, verses 7 to 10. Unya, willing ta to be persecuted because of Jesus, verses 11 to 12. And atong i-use ang freedom to serve one another in love. So, ngarita sa 1. So, obey the truth. Now, si Paul nangutana nga, may man inyong dagan, okay? Pero, ano mang nahunong man mo? O follow sa truth. Sakto man ang inyong pagsugod sa Ginoo. Kinsa may nikat-in ninyo nga one amo ni follow sa kamatuoran. So, kani din we can see nga si Paul, oftentimes, we use siya og sports to demonstrate spiritual truth, no? Metaphor niya ang sports gamito niya. Makita na to din sa atong gibasa. So, ang gigamit is long distance running. Niya part ni siya sa ancient and Roman athletic games. So, ang longest race sa ilang panahon was Dolechos, na gidagan og 1,400 to 4,800 meters. Pero sa atong equivalence karon, ang ganing long distance running is 10,000 meters. Pagsugod sa race, ang tanan magbarog ra na sila para sa kanang fun run bitaw karon, daghan kayong fun run, no? Magbarog ra ang mga tao, ini ka anak, bang! Daghan na sila. Kanilang di lang kay sila daghan kaayo nga managan ani. So, ang mahitabo gud ani kay magdagan naman sila sa oval bitaw. Nakita mo man ang oval, no? Kapila na sila magdagan-dagan sa oval kay 10,000 meters good. Kay kanang usa ka round is 400 meters. So, bali ang duha ka round og tunga nahug na siya og 1,000 meters. Okay? So, kapilas na magbalik-balik diha mga more than 10 rounds, no? So, ang mahitabo kay nagdungan man sila o barog sila. Kita ka na kanang oval, di ba, na murag pinatuyok niya man straight, niya mutuyok na sa niya straight. Ang maayo nga runner, okay, manimuha na siya nga musud siya sa inner lane, no? Kasi mas closer siya sa circle. Kung naka sa inner lane, mas gamay imong tuyukan,
Kay kung naka nga rin sa gawas, dako kay imong daganan. Okay? Nya, manang kadaghanan din ha, kana kay mag-ilugay na sila kinsay makasud sa pinaka inner lane, ang uban kanan ang tiil, ana ba? So ang uban ana matakil po, ang uban gani ma-disqualified kay napiang, ana ba? So mo ni ang gi-portray ni Pablo, ningon siya nga ang imong Christian journey, ang imong pagdagan sa imong Christian life, maayo raman, pero kisa may nikat ini, kisa may naghimo ana nga ni suot gyud sa imong atubangan nga huwag kang hinuon ka sa sakto nga dagan. Pero ang usa kong kabutang, even sa runner, no, talabi na kang na-jud ang spirit of competition or the spirit to really finish the race, kita sad, sama ni nila, nga bisan pilag na tumba, mubarog yun na, mudagan na sila. Mu-continue yun na sila o dagan, bahala na was na kadaog. The same with us. We need to understand overcomers ta. Overcomers is we are people who can overcome. Kung taas na siya nga layaton, makalayat ta. Kung idaybo nag-ilawom kayo, makaginhawa ta. Kung whatever it is, mahimo na to, mo ng overcomers. We might fall, but we're able to stand because of Jesus Christ. Nga mo, ingon dyan, tanak, I'm with you. Continue sa race until maabot ka nga to sa finish line. Then mo ingon ko nimo, well done, good and faithful servant. Enter into my joy. So mauna ang ato yung focus in this life. Yes, there are so many times nga we get discouraged, no, of this and that, masikta, mawata kwarta, dunay problem, magrabi kay sa family, relation problems, financial problems, physical problem, mental problem, emotional problem, so many, time ganin, murag magdungan sila. But we need to continue. We are not running alone. God is with us, running side by side with us, and always helping us when we grow tired, when we grow weary, when our body cannot, just like sa akong igsoon, gano'n nga, murag kapoy naman kayo. Pero sa murag kapoy na kayo, nga mumata na lang, no? Kaya murag, ang lawas, di nakasugakod. Yeah, especially nga, there's no help there. You're all alone. So, at times mo, ganalang ta mo surrender. Okay? But, let's continue to fight the battle with Christ with us and doing even the battle for us. Ang ato lang yun is, di na makaya, baan na lang ta, mukabayo na lang ta sa Ginoo because that's the only thing that we can truly do. Okay? So muna ang statement people nga to sa Galatian churches nga, nagdagan mo, nga dunay ni cut-in ninyo, wala na mo mo-obey sa truth. So muta na siya, kisa may naghimo ani? Nga inaana man mo. Kung mga false teachers ni, di ba gani sila mo admit nga sila ni. Okay? Ang ilang buhaton ingon sila gitudloan man na musla sa kamaturan. Okay, kay kuwang ang ilang pagtulunan. Then ningon sa siya dinhi nga kung mao na nitabo nimo, certainly di gyud na ang Ginoo nga naghimo nimo nga naundang ka o nasimang ka sa kamaturan. Kay ang Ginoo may nagtawag nimo to freedom. In short, ang Ginoo man gani ni bayad sa imong sala, siya man gani pagkamatay sa cross, siya man gani ang ni-shed sa iyang blood, siya man gani ang ni-suffer all the shame and all the pain just to give you the freedom that you can have. And you gain it. You have that freedom. Certainly, di jud ang Ginoo. So, in short, si Paul was telling them, ang freedom dili ma-acquire sa usa ka tawo pinagi sa iyang kusog. Di ma-acquire sa tao pinagis sa iyang pagsubay jud sa balaod. Kay ang freedom dili jud na mahimo because unsa ta by nature slave ka sa sala o gidatugan pagyud sa balaod. So ang tinuray nga kagawasan or freedom from all of this ang maka-provide is God alone, God the Father through Jesus Christ. So another thing or metaphor ang gihatag ni Paul dinhi is about a yeast, kaning patubo ba? Ingon siya sa verse 9, kanibang false teachers or kaning false teaching, mura ni sila patubo or yeast nga kung ibutan mo sa dough, ang dough mutubo,
Yang murag nindot, murag dako kayo, actually dagharan ng hangin. Now, if we look at it, ang effect sa yeast, sa half kilo nga flour, ang half kilo nga flour, kinahanglan na siya 1.5 teaspoon of active dry yeast. Gamay na kayo, no? Gamay teaspoon. Nga mao ning usa ka half kilo nga flour. Dako-dako siya. Tangani mo siya na mo, lubo na siya, dakong maayo. So we can see nga, no matter how small ang doctrine nga isulod sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing, maka-infiltrate yun na sa imong tibuok pagkatao. Nya mausab na ang imong pananaw, mausab na ang imong paminsar, mausab na ang imong viewpoint, mausab na ang imong perspective in life. Nya kani di lang kay sa usa ka tawo kanisud man ang false teaching, ni-infiltrate ug ni pa usab gayud sa paghunahuna sa tibuok simbahan. Ug di lang kani usa ka simbahan kay daghan man kay nga mga churches nga giadto ni Paul ngadto sa Galatia. It's a province and there were so many other places. So, in short, ang false doctrine is very, very dangerous. Kay murag pirasapan nga nitubo nagmaayo, real kaayo. Nindot kaayo, no? Ya, ikakaon nimo, ikumuto nimo, ako kay siya, ikakumot nimo, pertin na lang yung gamaya. Mosad ang false teachings. Mak-attract siya daghang mga katawhan. Hiningo masad ang Bible nga, the time will come nga ang daghang mga katawhan di na ganahan gani maminaw unsay sakto. Ganahan sila unsay kanang magnindot sa ilang dalungan. So, a church or a person may look good from the outside, but they are so hollow from the inside. Kaya nasudla na sila og doctrine. And just like a church or a group of people who supposedly worship Jesus Christ, dili ta maibog sa ilang numbers, kita magpailad sa ilang size na mas daghan sila, mas insakto sila. Wrong. The voice of the people is not the voice of God. Okay, remember that only God's voice and only God's truth can really stand. It's not in the numbers. It's not the number game. It's not, the number is not the measurement of truth or success. So, kani si Paul is a man who trusts in God and in God alone. Di gyud sa iyang kaugalingon. Mao nang ingon siya sa verse 10, ako nisalig sa kong kaugalingon, pero nisalig ko sa Ginoo nga siya mo help ninyo nga di mo magpadayon sa pagtuo anang false teachings. O ang Ginoo will judge that person, kinsa man na siya nga nagpalibog ninyo, hukman siya sa Ginoo. And remember in chapter 1, ingon siya nga kinsa nga mutudlo og any other gospel, that person is cursed. Manang importante kaayo nga di lang kita ni dawat kung sa ato sang tudlo kanang ato sang gi-impart. Is it really the word of God? Is it the full gospel or a part lang of the gospel? So those who will continue to do keeping people away from the truth, God will definitely judge them. Now, knowing the Bible and reading the Bible, again, people of God, reading the Bible keeps us from false teaching. From Genesis to Revelation, read it again. When you're done, read again Genesis to Revelation. Again, when you're done, read again Genesis to Revelation. Now, sa New Testament, Old Testament, murag dali ra kay nato makuha kay mura man gud siya o kanang comics ba, mura siya murag story, mura ra siya or story of the relationship of Jesus Christ and Israel. Kung hari ka sa Old Testament, after sa four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ari nakasugod ka Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, hangtod sa Revelation. Wow! Kuha na kayo na, mga solid na kayo, mga compact na kayo na nga mga, read it. Again, kung pagbasa nimo from Genesis to Revelation, mana ka, kuha na kayo ni mong story din. Read again sa book of Matthew down to Revelation, or may ka mag-start ko sa Romans, then down to Revelation. In that way, makuha kayo nimo ang tanan nga mga whole counsel of God, ang tinibuk-an jud sa iya jong
pamuna-huna sa iyang pamaagi, sa iyang instruksyon, sa iyang mga balaod, kung sa gidili o sa dili sa Ginoo. And if we have that clearly in our minds, I'm not saying that you have to memorize the Bible from Genesis to Revelation, kaya daghan ka na memorize sa Bible, pero wala sila, off kay sila, nagsimang kay sila. It's the understanding of who God is, what He wants from us, who He is, what He desires, and who we are. So, maura yun na siya mag-isuna. No? Narita sa point number 2. How to keep our freedom in Christ. Number 2, be willing to be persecuted. Now, kaning yung persecution, no? Kanang, muli kay ta, hindi kay ta mo share, para dili kay ta ma-persecuted, or mahilom lang tani, kaya di naman sila, there are times na inana ta, di ba? But, para na ko is, Lord, just say the word, kung musulti ko, and tell me, unsay akong isulti, then akong isulti. Kinahanglan naman ta og giya sa Ginoo, kinahanglan naman ta guidance, instruction niya, when to make this step, big or small, when to say it, what to say, how big are we going to say, ana ra mong good magsuunan. And the moment God will use us, we must be willing. Now, nato yung mga tao nga di jud ganahan nato, nga i-persecute jud ta. They will talk bad against us, they will tell lies about us, for people na ma-discourage sila, ay na din na siya, iwasan sila maminaw kung tinuray ba yung nagdili, bitaw. So, muna nga, to keep our freedom in Christ is not to be silent about the truth. Kaya the moment we keep on closing our mouth, when we have the truth to set people free, manupag tas Ginoo na. Uy, kay part man jud ang persecution sa usa ka Christian. Part jud na. I'm telling you this. I'm telling this to myself as well because mutong sa dili, ako as a lot of times, ganahan ko muli kay jud ko og problema. Di ko ganahan og problema. Ikibaw man ko, if I talk about God, it will create problem to those who will resist God. Okay? So I will lose friends, I will lose families, I will lose friendships. But I know it's a fact of me being a Christian. It's okay. I will accept that. Hindi lang sa kupatakag, when God tell me, then I will say, di ko mo compromise. Okay? Manangato lang is, nisulti ko, kanigo ng Ginoo nga, sultihan ka. Pero waka na sa Ginoo nga sultihan siya, ayaw sa pataka ng sulti. Okay? Unless God is very clear nga, you confront the person, you tell that person, mauna. Kabi even karon mga igsoon, sige na to linom. Ako nagpanikad ko to go where I want to go. Lord, kumoto na naon ba? Kanang nindot no, more nindot ang panahon para mo share anak. But are people really opening themselves up? Are they really ready? Kung tanaw ni mo sa book of Revelation, which I was just opening it up with some of the kids here, chapter 16, sa 7 bowls of God's wrath, ang panaksan sa kapungot sa Ginoo. Tanaw na mo din ha, sa kadagahan nga mga nangkitabo, people did not leave their idolatry. People continued in their sin, and in fact, suko sila sa Ginoo. Diretso na Diyos lang suko sa Ginoo. Wala na imong nga tao sila, kanang pundok mga born again. Diretso lang suko sa Ginoo. Wag Diyos lang nirepent. Even if God was dealing already with the world, first sa ilang self, na kabahong, na mga kanang kabahong is a disease or samad nga di na maayo. And then there's no more fish in the sea. And then, may mga hail, murag usa ka sako nga bugas 50 kilos ipanglabay gikan sa langit padung dinhi sa yuta, and there are daghan kaayo gawas ni ana, wala nay tubig, pero tubig turns into blood. How can you drink a blood? Okay, kung may mag-drink na kong blood, grabe na jud ka uhaw, pero it will kill you because sticky man kay na ang blood niya. The effect of your stomach of drinking a blood nga wa gani nagiluto o sa na nimo siya. So things like that. Things are getting worse and worse and worse, and yet people are not repenting. Just like now, di pa man ni ang pinaka-worst. Di pa ni.
Nabitaw ko na ho ng mga tao nga, uy, kanang big one, big one. Para nako, ako ning opinion ha. The big one is when we are out of here. Sa tribulation na ng big one. Will the whole world will be shaken and everything mo collapse. Tanang nations, tanang buildings, mga collapse. Kaya bukid gani mismo, mga hanaw mga gani. That's what the Bible says. Mga hanaw ang mga bukid. Kagmay og dagko nga bukid. Ug ang mga islands will disappear. Ya kita, gamay rebeta nga naso, di kita para sa USA, China, dagko kay na sila dinha niya, ang Europe kada connected kay na sila, Africa ang continent, dagko kay na sila. Kita gamay kay ta niya, gasang, you know, what gasang is, what is gasang day? Corals. Coral reef. Corals, corals. Coral reef. Coral reef Coral naman reef. ta, coral reef naman ta. Sumabita nang, kung coral reef tag ana ng coral, di na solid ang nagbarog sa ato din sa ilaw. So, of course, dili kita kay ma-shaken kadaghan coral reef, mugdagdag kay hikap kay ana nimo mubungkag magaday na siya. Labaw na kung labayan og dynamite or agian og mga barko din ha, because it's a very fragile kay na siya nga you know, murag mura siya og roots nga mura sad siya og vines nga mura sad siya og bato, no, because we grew up in the island sa Ulango nga so beautiful. Even it was a mapakadto na gid ako sa Boracay ko nga ay mura daily I know it what it is because we've been in the Ulango Island, yung Boracay na siya sa una facing Bohol. Fine kayo ang murag pulbos ang sayo na ni ang puti jud kaayo ang sand. Ang bas, ang baybayon. Ha? Tade? Ang bas, ang baybayon. Oh, ang baas balagid bayon ay bisi nga rin na nang nagtukod na mga tao din ha. Yung nahad nga to man natong dunay mga pang pero tako kay siya nga stretch of really very fine and white jud kayo nga kuan, and you can see all kinds of sinimo kailan ako nang nimo sa gamay pa ko. Kaya mo nagkukun-kukuron na bitaw. So one ng mga butanga nga we can see nga the world is going nowhere. And as believers, mo na ningon si Paul nga maigsuon ako lalaki mga babae kung nagsige pa kog tudlo may tungod sa pagpatuli kaningon ang uban nga sig pa kuno kog tudlo ani persecute man ko. Pero kung di na ko mo tudlo about sa salvation pinaagi sa cross, wag na akong kawan. Kung di na ko tudlo salvation pinaagi sa cross, where am I? Wait, where am I? Huwag tayo naman po. Okay. Kung nagtudlo ko, pinagi sa cross, then, hindi na ko magtudlog salvation, pinagi sa cross, then wala joy, malain ako. Munang si Pablo, naghingo siya example sa iyang kagalingon. Nga, giluto siya, kay he keep on telling people, nga dili kinahanglan ka magpatuli, di ka kinahanglan mo magbalik sa imong relihiyon, dili ka kinahanglan, because there are many people says, nga yeah, I understand, I have a relationship with God, but I'm still with my religion. Sorry kayo if I'm going to offend you, but you cannot keep the old thing with the new thing. Okay? Just like Jesus Christ was saying, ang bago nga bino, isudyo na siya sa bago nga sudlanan. Nya, leather mo to sila sa una. Kay ang bago nga bino, musipa na siya bukal-bukal. Nya, kung if it's an old nga sudlanan, mo burst ra na. So, a new thing must be in the new nga sudlanan. Mo na nga kita, if we receive Jesus Christ, then we must be all the way sa pamagi ni Jesus Christ. Di na ta mahang up, hang on, o makumpayot, or magsiglingi-lingi sa atong mga naandan. No. And to do so is to be really very, very upfront nga, okay, sa una, ginana ako, pero karon dili na ako. We just have to tell our friends and our families, don't be offended, but I won't do that anymore. You know, because if we keep on, kanang bitaw tang cross ta diri, cross sa dinha, para di sila mo offended.
Because the truth offends people. The way of Christ offends people. And we keep on compromising, playing goody-goody para dili ta ang magdala og division. Jesus Christ said already, I did not come to bring peace but division. In a family, 2 against 3. Father against daughter, brother or sister-in-law against mother-in-law, etc. Daughter-in-law against mother-in-law, etc. and etc. So, we have to set the right direction. Dito magdagan nga nagikis-ikis. We have a path just like the 10 round, 10,000 long distance runner. They have to go it around again and again and again until it says about na nga hapit na ang finish line. Di sa pwedeng nagdagan-dagan dahil yung bugawa sila, yung suod sila balik sa oval. Dili. Okay, doon na may path gihatag ang Ginoo nato. Mabitaw na nga, it's not only about, we're not teaching only about circumcision. No? Although at that time, good issue, good kayo na. But there are so many issues right now. Like, do you believe that a woman and a man should be married? Do you believe that we should embrace all kinds of religion, and do you believe that all path is leading to heaven? Do you believe that, there are so many wrong beliefs right now, or even believing, Christians are believing that Israel is making genocide sa mga Hamas or genocide sa Gaza because they're not getting the right information. And maminaw ra sila ng mga isang minute ng mga tawhana nga nanulti din ha. There's even one writer here nga Tiglaw, kung believe kay kunya, yung suddenly he's anti-Semite, he's anti-Israel. Ano ba, naghatag siya, sa man siya, ako siyang gitubang please read the Bible so you will get all the facts clear. Because it's the Bible nga may basis sa atong gibarugan. Kung wala ta magbasa sa Bible, sa kayo mong gibarugan? Ang opinion ni Kuan, ang istorya ni Kuan, ang gisulti ni Kuan, ay mutudyo ko na niya kay kuan mo na siya, director na siya, kuan na siya. And then asa niya kuha ang iyang mga gipang istorya nga imong gidawat. We should know where we stand. It's not because he said this and she said this and it's mine. No, what God says should be only the very basis of where we stand. Okay? So mo nang importante kay na nga ang atong pagtuo ni Kristo exert na to or i-express na to pinagi sa gugma. Ug dili sa balaod, buhat umaayo, inani, man nanaot ra daay ko. Okay? Naghatag ko inani, ngon ana, naglibak ra daay ko. Ana bitaw? So why do good things when at the same time doing something opposite to that? So manang himog statement si Paul nga makaingon ganitag out of line siya din hinuog. Lain na ni Paul ani kay Bisay ni mo para maglain pagka Bisaya kanina siya nga oy naglaom jud ko nga kani ba nagsamok-samok ninyo ba nga nagpatuli sila kanang unta magpatuli na gyud sila kanang magputlo na lang gyud ang unta ang ila murag ana manggod ang gawas ani kung imo jud Bisay nga kanang kanang literal kayo kanang kung napatuli sila magpaka-straight na lang unta sila pakuha na lang gyud nila unta ang tanan nga naa nila. Paul is a person who also close his mind. But kasala ba siya? No, he was just saying whatever they do, unta, kaning meaning ani din he, and most scholars agree on that he's really referring kaning ilang false doctrine nga naghatag kay nilad kayo, mga bati kayo nga pamaagi din sa simbahan o sa mga katawhan, unta, mawagtang nalani sila. Manang mutilation magod is cut off. Okay? So, he was merely teaching that these false teachers be put out of the church. Pero kung imong lain ka kunahuna, magununa ka nga kalain ni Paul o lain man siya kinutian. Yeah, that's the way. That's the way a lot of people will misunderstand our statement kung wa sila mag-grounded sa Word of God. When you become very strong and passionate of what you are teaching and what you are implementing, wingon sila, kuan na kay, gahi na kay na siya, kuan na kay na siya, para ni saksyara dyo'y sakto. No, the Bible alone is the one who is right. I'm merely echoing and telling you this is how it should be because this is what is right. Mapassionate ka na ikaw naman ang dili mao. Okay, so manang persecutions will always come to those who stand up for the Word of God.
and live and explain and implement if you are in the position to implement the word of God. So mo na nga, when God gives you that authority and power, be careful that you're not using it to lord over sa uban, kundi you're using it kung nasuko na ka, because gahit lang kay silang ulo, ay Moses gani nasuko, si Jesus Christ gani nasuko, Jesus lang yun na mismo nasuko sa kagahi silang ulo, kita pa di masuko. These are things and will cause you to be persecuted. But on the other hand, actually the fifth na nina to nga point that Paul is showing us here, that to keep freedom is to serve one another in love. Ang problema magud, mo serve man good in disguise na I serve because I love God, but actually lagot ko na niya, di ko na niya. There are so many hypocrisy inside the church, and we show as if murag kung ano jud ka ikan, pakamatay na ka sacrifice na jud kag maayo, etc. But inside your heart, you're not okay. So man nga, that should not be, because to serve with one another in love should be coming from a heart that genuinely loves God and love others. If you cannot, di mo mag-abot aning usa, kailangan di siya pamaagi niya, ang imo Diyos nun, ang iya tawhanon, di man dyan mo mag-abot. So, sa may buhato nimo. Mag binagaay mo, sige dihang, tudo na yung mabuto niya, nanay mo patay din ha. Wala. You have to choose. Because if they will not follow the ways of the Lord, why? Why will you continue if they will not follow in the ways of the Lord? Especially if really calls you, if God is calling you to do something, mo stand up juga as a salt and light in this dark world. Kung nangyong si Pablo din, gitawag mo to live in freedom, brothers and sisters, pero ayaw gamita ang kagawasan na isatisfy mo imong sinful nature. Instead, namita imong freedom to serve one another in love. Kay ang whole nga balaod, masum up man in this one command, because there are two commandments. And this is the second commandment that Paul is telling. Love your neighbor as yourself. But, kung masige mo libak, devouring one another, bantay, kaya you'll be destroying one another. So, klaro kay, ang concept of freedom nga gi-state ni Pablo dinhi. In contrast sa false teachings nga gitry og pamuhat sa mga Gentile believers. Diin, para nila, I'm doing a service by enslaving myself against mga rituals. I do this every day, mauni niya. External piety, external nga murag, Diyos nun kaayod ko nga, wagan i-require sa Ginoo. Taghan dagatang mga gipamuhat nga wag i-require sa Ginoo. So, ang kaning false teachers, nga na-introduce og false teaching, nag-create og tension na between Jews and mga Gentile believers. Kung unsa man gyud kilalang gyud ato buhaton ni o dili. Unya tungod kay na may mga tension, doon na mga pagka-bangga, o doon na bangga-bangga, o tungod sigsig bangga, doon na panagbuwag or division. Muna yun, kung doon ay issue inside the church, kung sa may buhaton na itong mga tao, we love to talk about it. Kung sakto man tao, dili, may mga ditas mga di sakto, hindi man na sa langaw. Unya, nabilap na itong mga emotions, naspo na tang maayo niya, they feel so good na kaita din not knowing we are already sinning. Musulti tag bad things about them, consciously or unconsciously. Sa kanang ni-oppose na to, kaya kanang kung sila, oppose mo na sila na mo, don't justify yourself. I tell you, don't justify yourself. Don't keep on telling people na sakto ko mo na. If you do that, okay, di naka-justified before God. Kaya nakasa naman ka. Wala nga people who continue to do and harm you, pray for them. Di ba yung Ginoo, pray for those enemies of ours, those who try to persecute us, those who are being bad to us, pray for them. And ask the Lord, magpadayon ba dyan kung kuya niya? Dili na. Pray to God about it because you have also the pagtayang Ginoo, as much as possible, live with
in peace with one another as much as possible. But also, we can see there that if there are people that will try to divide you, try to destroy you, God also says, separate from them. It's not wrong to be separated from people who will destroy you. Kung sige na lang kakasuko, kay silang gipamuhat din ha, silang gipanulti nga dili mao din ha. Kisa man ray mahimong dautan, ikaw o sila? Dautan naman yun na sila. Makatakod lagi ang pagkadautan sa ubang tao. Because ikaw nga doon na nimo ang kamatuuran o sakto ay mong ipamuhat, di man jud ka ma-comfortable that they are continuously doing the wrong things. And even if you try to tell them, ika naman yun ay paghuton nila, paghuton, paakon, ika lang i-devour nila. Ika na ang bati. Kanya, mas-stand ka din ha. Are you God who can make them right? Are you God who can change their mind and their hearts? Are you God who can make them understand they are wrong and you are right? So why fight for your right? Just do the right thing and continue to do the right thing. Apart from these people who will kill you and steal your joy. Ano na yun siya? So, doon ay reference to this kind of service nga i-define ni Paul din he. Yun siya din he, serve out of love for one another. So, unsa man ni, gi-refer ni Paul ang love of Jesus for believers. Dili ang worldly kind of love nga nag-serve sa kingon ako ganina, flesh, pakitang tao lang. Okay? Kaya, ang taong good, ang sinful nature nato, nag-include man good sa mga makita lang nato. No? Makakita ta din na doon ay nalibak, doon ay butang-butang ni mo, ngayon ani ka, anana, okay? Nya, daghan pa. Things that which cannot be seen, like sexual immorality. Manang si Paul din likot siya sa gitudlo ni Jesus Christ when Jesus Christ was asked in Matthew 20-22, which is the greatest commandment. Ningon si Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. That's stated from Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ningon ang Ginoo si Jesus Christ, this is the first and greatest commandment. And the second is like it. Susama ni Ana. If you love God, okay, this relationship, you love also one another as you love yourself. Leviticus 19:18. Kay ang tanang balaod ug ang tanang gipanulti sa propeta naa ni anang duha ka mando. So, mao ni siya importante kayo. Ay kasunan. If we love God, we obey God no matter what, no matter the world will hate us, no matter if why di mabilin nga matawag na tong family or friend. The importante is God because we stand before God at the end of our days. We're not going to stand among our families and they're not going to judge us if we're going to hell, to heaven or to hell. It's God and it's God alone. So why put so much premium and value on what people say? Ay, nunli ka yung kalimutan kung, you know, if we continue plug in with the Lord. Yes, ako kumingon nga at times di ka ka-feel of loneliness, kay tirahan maka sa kaaway, but you're not really lonely because God is with you and He's the God of joy and He's God of peace and He's God of completeness, of fullness. But yung the thief has come to steal, kill, and destroy, but have given you life and give it to the full. So, sabay nakuwang na to, anak, wala actually. Ang ato lang i-fight na to ang dinhi ug ang atong debate. So we need to reason. Everything that we know about God is in here. But the way we feel and the way we respond is always through the heart. Dili through the mind, dili through the truth. Wana ang kaning dinhi, bation dinhi ato tinang under ni siya mabitaw ang head is over the heart because all the truth that we know about God should be able to overcome all our wrong feelings, emotions, and all those things. So si Paul nag-encourage niya. At the end of this encouragement, natasit siya warning. Grabe kayo nga warning. Kaya ang warning din yun siya, watch out. Pagbantay mo. Kaya kung magpadayon sila on that path na dili nila i-correct ang ilang pamaagi, dili nila
dili nila save or savor, and at the same time keep on the freedom that God has given them by going into this direction and that direction in this straight, then they will be destroyed by one another. So unsa to ningon si Paul nga watch out kay kung magsige mo og bite, ang Greek word of bite is bite, backbite. I-harm nimo seriously ang tao. Seriously, gaharm nimo. Diba ka ni Sudji na ginanaw na Sudji, pero kung ano na siya, kasi gani imong previous life, ila pa yun na ipadako o maayo kinsa ka sa imong previous life. Nga klaro naman kaayo nga, nibiya na ka sa imong previous life. Kung palautang ka, di na ka palautang. Kung sigarilyo ka, di na ka sigarilyo. Kung addict ka, di na ka addict. May nanag ito. So, people will still keep your old self, ibutang yun nila. They will refuse to look at what God has done, and instead of praising God, libakon ka. Mo naging ni Paul, pagbantay mo kami, sige mong libakay din ha. Kaya uban din feel good na kay sila nga sakto sila. Ang basa din oy sakto mi oy nga kinahanglan magpatuli. So duha na ka faction. Yan ingon, ang ingon pag si Paul, devouring. Ang devouring is katestite or to eat up. Di lang kay imong gipaak, imo yung kaon, imong gi-finish, imong gi-squander, gi-devour. Eating it until it is finished. The picture here is of that an animal. Nagikaon yun niya ang flesh sa victim, nga wa yun habilin. Kiba mo, parihataan ng animal. Kung dunay issue nga mo igo sa atong garbo, nga mo istorya ta about it, nga wa magbantay ka sa atong baba, o wa ganin na ito bantay atong kasing-kasing, kaya nga atong kasing-kasing, puro-puro, lagot, kung nakuhan yun ko, spew outside ka din na mga dili mao. Ano ingon siya na ako? Ano ingon siya ana nina? Ingon anim sa na siya. So, muratag a dog that bites its prey. Okay? So, kinahanglan magbutang tag muscle guard sa atong baba. In our hearts as well. Kay ang heart man yun, most of the heart actually is where sin comes from. Okay? Nakita na nato si Mark chapter 7. Si Jesus Christ may mismo niingon, it's not from what you eat na mahugaw ka, kundi what comes out of your mouth, kay gikan sa heart, mo na makahugaw nimo. So, it's not from what is sin, but from what is not sin ang makasalata. Kaya kung di ta mo check sa atong heart, ma-destroyed ta. Do you remember? The heart is deceitful above all things, and who can know it? God says, ako ra. Ako ra. So if people will accuse you, persecute you, don't stand. Don't try to justify yourself. Don't paint a picture na mauni niya kanang i-picture ni mga hugag na siya na napakalasexuality. Actually, this is ayaw na, stop. Just forgive them and move on. Okay, the moment we think of them as the one really at fault, why? Kung mo think ka sige siya, kasalanan ko, nabuhat siya ani, the moment we continue to think and rehearse and retell, that emotions will continue to eat us up. And most of all, daghan pang mga pulong nga magawas na to, wala na takibaw, ni add o ni minus na ta. And when there are many words, there are many sins. Ug ang sala mo destroy both ways. Ikaw nga para ni mo tarong ka, nagbuhat ka sa insakto, o sa katong mga nagbuhat sa limugdautan. Mabitaw na makita nato sa life ni Jesus Christ, He keeps quiet. Why did siya ginan nga kibaw ka? Yeah, I learned it the hard way. Yung gisto na dyan ako for many years niya. I thought lang, because ma-deceive man yun na all these people that were with me through thick and thin, were doing the same thing, hardship and everything else in the ministry. I thought they will understand what I'm going to say to them. Nga ipagawas ko sa akong debate, only they use it to destroy me. Hala, makasamuta sila kay pariham
di day mi pare. So maningon nga, kung naa kay mga problema, o yung maglagot ka, yung magkuhan ka sa usa ka tawo nga nagsige kuan nimo, ayaw tubuti nga kanang tawhana nga ni destroy nimo, nagsulti mo ginani, nagbuhat nimo ni ana, nga i-destroy pa kag usab pinaagi ra sab nimo. Ayaw na. Don't repeat sa iyang gisulti. Don't repeat what he's doing to you. Just give it to the Lord. Just cry it over to the Lord. Just lift it up to the Lord. Don't tell others anymore. Musulti magani ka. This is really my hard learning. Musulti magani ka. Musulti lang ka in general. I've been again, somebody trying to persecute me again, trying to backbite me again, try to destroy me in so many ways. Please pray for them. Ana lang. Kaya the moment imong i-articulate one by one, piece by piece, 1, 2, 3, 3, ibuhat nila, hanggang sa period, hanggang sa comma, hanggang sa exclamation mark, nga ilang ipangbuhat, you are destroying. You are reliving that scenario. You're living that part nga, i-destroy ka niya. Na-destroy na kakausa din ha, ayun ang i-relieve, kaya ma-destroyed ka again and again and again. Because, ma-destroyed sa because sa ato mismo sala. So yes, we love to be heard. Yes, we love to be accepted. But we cannot force people to love us. The antidote is we love them. Because we can never get love from others. We can only provide love to others if we get that love from God. And that's where true freedom resides. So love of God, atong gidawat, atong gilabay, atong gihatag ngadto sa uban. Bisag sa mga dili angayan. We love them by not talking bad about them. We love them by not defending ourselves. We love them by just continue serving them until God tells us, kay mrakapoy na dyan kay Isus, na dyan kay Lord. Ano sa mga nikotob, Lord, nga Ginoo? Sige, nahapit lang. Sige, padayon pa. Niya, bingon na Ginoo. Humana. Humana niya. Kita, human ni bingon Ginoo, humana. Kita sa nang diganahan mo biya. Kay mo mag, invest na makikugdaghan ni Lord, invest na kay kung panahon, etc. Yung ana lang mo biya ko. That's how stupid we are also. I know that I passed through it. Okay? So in summary, let us remember what God is teaching us. How to keep our freedom in Christ. 1, keep your freedom. Kana ba di ba freedom gawas nun ka di ka kuyawan kung nabay nagsunod nimo, nabay mo patayin nimo, nabay murag muatang nimo sa unahan. That's freedom, di ba? Nga you know that for going forward or kaning nasa likod, I'm done with it. Humana. I'm moving forward. That's freedom. And if I move forward to the side or to the left, but not going back, sama sa gihimo ni mga Galatian churches, go back sila, nagapos sila balik. So don't. Always move forward. So nagyo sakto diha nga may oy move on. Move on. Ayog move on. So padayon lang ka. So number 1, ato itapos, ayaw pagapos again sa past, sa imong nandan, ayaw na. Okay? Ang imong faith, power ka through exercising love. Obey the truth. Be willing nga, kung sa imong pag-obey sa truth, i-persecute ka, i-misunderstood ka, it's okay. Ipadayon pag-serve one another in love until, mingon na Ginoo, ay nag-serve ani nila because wago ni sila. Because even God, He was serving His people, Israel, and the moment they just continued to give Him hard time, hard time, kaya may hard sa Ginoo, baka nagalagot ng Ginoo nga, makikita ninyo niya, wala dyan mo na ko, yun lang siya serve nila. Di ba? Yun lang siya hatag nila o mga maayong mga butang, yung Ginoo, bahala na mo sa yung ginabuhi nila. Bibilin niya sa kupa na, Syria sa kupa na sila. Ug ang ubang mga katawhan sa nga mga maayo like sila si Daniel, ang mga prophets din ang mga lesser prophets sila sa Habakkuk, Micah, uban pa din ha. They suffer sila because they were in exile, because sa mga kabuang sa ilang tibukok nga mga angkan.
na nagsigsupak-supak sa Ginoo. But when they were there, they served with God's love. Now, makita na to si Daniel, exalt siya sa Ginoo, di ba? Si Nehemiah, exalt siya sa Ginoo, nag-serve siya sa king, dili siya Assyrian, dili siya Babylonian, dili siya Josiah, niya gidawdaw gani sila, pero nasa mga top brass ng mga ranggo because they continued to serve God with unwavering love and faith. Mabuhat na nato on our own. Ano may ta sa Ginoo. Lord, I really want to serve you with unwavering love and faith. Kaya hindi ko magduha-duha, hindi ko makatras ang paniki. Help me. But we must exercise these things, these 5 things. And if you miss it, okay, look at it again. Kaya ako nang i-post din ha sa atong virtual chat group. So, question. Life application, i-apply nato sa atong kinabuhi. Do na ba'y non-biblical teaching na imong ipamuhat? Na ba'y wag isulti ang Ginoo si buhat ana? Unsa man na siya? Di man nimo nadawat. Nadawat pa nimo sa imong katigulangan, nadawat mo sa una nimong reliyon, ngano napadayon man ko ana. Di ka anda mo buhi ana. Kay andam kayo naglisod ka. Let me know, I will pray for you. Ya kung ganang sa ka makik-discuss niya, ni ana, discuss. I'm willing to listen to you. I-PM lang ko. And show you what the Word of God says. Dili ako. Because atong basis lagi of this life is the Word of God. Now, second question, ay application. Kung sa man imong gugma sa Ginoo sa iyang pulong, doon na ba kay something there sa Word of God na nag-struggle ka nga mo obey? O nag-struggle ka nga mo serve others? Na ba? Okay? Leave it up to the Lord. Okay? And ask the Lord's guidance. O number 3, naka-experience kag persecution? Unsa may imong response sa persecution? Only nga, praise God, kaya nga ang Ginoo, blessed are you when people persecute you because those before you were also persecuted. Okay, so one ng mga katawhan sa Diyos, these are the 3 things and I would like to bring it here if you want to discuss, but you are not forced, okay, you are not forced to answer it kung ganahan lang ka mo share sa aning mga butanga. Okay, so ako i-post ni siya din for guidance only. If you want to open up or share with the rest of the group. Okay, so ay kung sanay ha, yan, di lang ta mamugo sa ubang mga tao din ha. Kung di sa mutingog. Di kadaganan, di man mutingog. It's okay. So, sa tupa, kung di mo mutingog, sa tupa, nagsipa mo huna ni Ana. Okay, so let's close in prayer. Father, we praise you and we thank you, Lord, for always teaching us. You're even teaching us in this text how to keep our freedom in the Lord Jesus Christ. You've set us free, and we should not be in bondage again of slavery. Father, I thank you and I praise you for everything you have done for us. Uliling tanan, Lord, ulian ka na mo sa napasidingog, na napasalamat, himo ang imong pulong, retain sa among kasing-kasing, ug magpadayon nga mugian na mo sa among paglakaw, ug dungagi pa mi, ug dugang pagkauhaw ug gutom sa imong pulong, nga maminaw dyan ni Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so is there anybody who wants to share? YMSC has left the group. Anybody? Si Telma nakasud, basta Telma sige taw siya kuan makasud pa siya. Dai. Maribel. Was Maribel. Gi-admit na ko si Telma karon pero kuan, ambot hinay siguro yung signal, wa man siya ka kuan. Was kasud. Oh, makasud. Okay, so anybody wants to share something or kung wala, close lang ta in prayer.
Salamat kay Ginoo. Going once, going twice, for anybody who wants advice. Hi, Tel. Late na ka, Tel. Day, kanang wama kay ni nato na nag-post na ni sa kono. Bisag di na tingnan mo i-edit, day, post na lang sa virtual para those who cannot get it bitaw sa dinamato sa message and messenger. Wala pa ni sa YouTube, day, ba? Ang unsa man? Kani atong kuan kani. Oo, Kani- nasa YouTube. Oo. Nara sa YouTube, day, ato. Oo. Okay. Okay, so praise God. Let's pray. Let's close in prayer. Yeah, kung doon na mo yung mga doon ay musod sa inyong hunahuna later on and you want to discuss that or you want to kuan kanang na kay mga inquiry, please feel free. I'd love to discuss things with you. Okay? So amahan langit noon, salamat kayo once again for your word, for your time, for your holy presence, and we continue to ask that you use us in these trying times, in these dark days, O Ginoo. We know you're coming back. Tagal mi sa kusog ang mong ikinahanglan, determination to overcome everything that we're going through right now. Whatever it may be, Lord, you are God and you alone deserves all the glory, all the praises, and the honor. And this we pray, Father, in Jesus' name. Amen. Okay, so, yes. Yes, Jen. Okay, kuan Jen. Mag-thank you lang ko. Okay, the yes, go prayer. ahead. Yes. Thank you. Thank you, kayo. So, I'll see you, God willing, next Sunday. Maayo ra ang atong Internet. internet. Maayo ra atong internet connection. Praise God. Have a blessed week ahead, people of God. Continue to read the word, please, and abide in His ways. God bless you. Bye. Thank you. Bye, Psalm bye-bye. 67 verse Thank 1 and you. 2. Okay, sige. Family Vera. Psalm 67 verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us, that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Psalm 67 verse 1 and 2. Thank you. God bless you. Thank you, El, for God bless, bless Izon. you. God bless. Thank you. Ingat Thank you kayo. son. Bye-bye. Thank you. Salamat. Salamat. Pahuway na dahil. Pahuway na. Take care sa tanan. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Angel. Manang udeng pakit amin ni manang nyam. Siguro no. Basta estudyante ni basig si Jennifer. Si Miriam na day. Miriam. Hello, Prudencia mo na mag-rhyme na. Giga, miss you. Asa na may dito? Tara o. Tara. Miss you nang. Tara. Yan na. Pao ng tabon ha. Oo. Pao ng tabon. Sa man ka, ganan ka mo rin nang? Nang. Di pa day, oy. Oh. Di ka ganahan? Datong Dili pa kay sige sa glinog diri. Biyahe. sige sa glinog diri. Sige Ah. sa glinog lagi. Si naglinog diha karon bag-o. Ano sa man? Oh. Gabi. Dili ka Dili pa lagi dili eh. ko. Bag ulang. Kuan ko to no. Kanang Surigao Norte. Katong Surigao. Oo. Mm. Pero katong Surigao naglinog sad mi diri. Gabi kadiyot ra kayo pero wala ko kabantay si Maribel ang nakabantay kay nag-Bible study man sila sa iyang mga classmates. Nga mura lagi kuno gi tas magan ang iyang kuan, hapit siya nalagpot sa lingkuranan. Pausa lang giana na ini kuan. Kaysa ra 1 second. Oh. Unya kuan na dayon, hinay na dayon, hinay pero dugay nawa pero hinay na. Katura Ako gyud ang kay- first Tuko ko second sa'yo. mura ka gibanggan. Marimurag jolting day. Murag jolting. Oh. Oh, jolting. Jolting dili pataas pakilid, di ba? Oh. Kuyaw lagi kaayo. Nakuyawan gyud ko kaisa ra ganito. Nya ka nang Dili. ingon day nga hinay na dayon nagpakilid unsa may imong pasabot day.
Di hinay na lang kanang murag duyan na lang dayon pagkahuman adtong jolt 1 second Mm. nya Mm. wag dayon siya nawa pero automatic pud siya murag kuan na duyan. Murag duyan giduyan ka. Hindi na siya kusog. Nawain yung kurente. Wala man sir. Wala po. Wala man Pero nawa. makuyawan na kamukuan ba? Makuyawan na ka matulog kay basig mao gyud jolting gyapon niya. Mo take time siya ba? Huwag jud ko nakamata. Buntag na. Sa'yo pa kay tutog. Gamahay na lang gikuwang magtukod na kog tent dias gawas. Wala na ko kuan ni mga linog-linog. Hindi Yeah, dati. day naman kay daghang kahoy din sa gawas day. Ay, kung Ano ba adito'y niya na? kuan, O di siya sa balay, nga di siya sa kuan, nga di siya sa open nara. space. Kadatog siya sa Sige day imong kadog day ang mga kuan day ang Mga mga kubra. kubra na mas Sobra ka doon. mas kuan mas dangerous. Hindi ko mag-sleep over mga kubra. Naday ko brali. Ako ko mga, nahibit. usahay, na nasuroy nga kubra. Na yung makasuroy-suroy. Last week, na nasuroy nga kubra. Ya, kita mo si rambutan, isog guys sa rami. Isog guys sa ilong. Tuba sa kuan. So di sa kanang waton nga wanay linog. Linog. Oh. So kamo di sa man kanang walay mga cracks, mga whatever din ha, ka. Kamo lang, ding. Walay. Walay second floor diya ka. Second floor diya. Wala rin mga cracks. Wa pa man ni noon. Opo. Tao doon ay wala kuan katong wala pa linog. Sa opan sa balay lang. Oo. Mga di- Normal Wala siya. mo kayo. Oo. Ayun na lang. Masulti na lang siguro kay ang uban sa diri, istorya sa mga silingan ng uban. Oy, nagahagbong ko nilang mabutang nga buak. Ay, yung butang na nang hindi ba tayo butang o sa ba? Hagbong ko no, yung buak ko no. Yung buak, o man yun, hagbong, dili. Pero si Placido ay niglinog ay sos, magkabuang og dagan sa gawas. Jadi na siya ganahan mo balik o katulog. Di siya katulog. Isa si Manoy. Si Manoy. He Oo. built a mansion that he cannot sleep in. Ali siya matulog diri sa kusina. O, Mura siya drug lord. Nagtukod og mansion niya adto matug sa kurmata nilang Cho Franklin. o. Dili siya ganahan mo tulog sa taas. Inundo mo ato. Hala, nang Inundo mo ni kuan. Rambutan sa Dibilaw-law. Di nang daghan kay mig nangka nang. Anak dong. Sila nagpakuha sa nangka oh. Wasan yung gana kung kaon anak dong. Lagi, Oo, kasi mga prutas. uli na lagi. Kita Padayon no? yun, paday, wala paday. Botol. Hindi yung kitaan ka. Padayon mo di. Kamay mo kuhan, kamera. Mga Wala local man fruit. wala Oh. siya ganahan siya pero maghuwat mi ang sulti sa doktor niya. Ako nang dili ko travel condition. Oh. Sige. Imo kung i-travel niingon jud ko ay pugson gani gid ko niya biyahe, matay lang ko Cebu lang. Matay na lang ko sa Cebu. Iya kong pugson og biyahe. Kay ang iya ra jud ang iya ra mang biga, yang uwag raman ba. Ya iya jud kong pugson og kanang dira biyahe. Ningon ko ba igo ra ko moabot sa Cebu nya matay lang ko didto. Ana lang. Ingon sa ko Lord og maunay sitwasyon Lord papauli akong mga igsuon sa butuan Lord nga makauli taon sila Lord. Magkita pa mi. Sige lang, God's will na lang, God's will. Nare din Y class, si diha, Y class si sa no? Nang no? Yam, Y class si diha, yam. O ga, Nga usasad na Y class si. usasad na sana sa kung mahin ba sige glinog ba niya na atagin na ako sa Cebu. Magsige mi og gawas, magsige mi kanabang in the middle of the night magkabuang tagdagan. Kay second floor baya na niya nagplano baya jud ko matug ko sa silong baya jud ko matug
Mm. But still, mugawas gid gyapon ka. Kay Mm. habog bi ang mga apartment. Mm. Mm. On. Gawasan na kayo mo. Ha? Kanang? Kung gawasan na ay poste ba, mga poste. Na ay poste, nya kurente. Ana, Mm. ang mga inana. Wire, no? Mm. Ang balay, Dangerous, oy. Nya ang kanang amua day ba ang street narrow kaayo. Mm. Oo, bitaw. Naro kayo kay wa ka natambunggi sa imong building ang pikas man ni kakilid. Nya kuan sad nang mga karaan kaayo nga apartment ang among silingan. Mm. Mm. Mga karaan oy mga gabok na kaayo nya. Nagduda jud ko anang ilang mga apartment ba nga grabe na kagabok kay di ba nang kada baha masudlan sila. Mm. Mm. So ang mga Ano foundation sa to? ana nadugmok. Kana sa to Nadugmok na. nang meeting ta nya Wednesday to Monday to nga nilinog. Friday ba to day? Friday. Last week ba to? Last, Friday. Oh, Last Friday. oh. Pero meeting nang mabuntag nang. Lo. Wala linog. Tingnan. Ya gawas puputan. Nihinay man balik na ko dayo. Nihinay raman. Ay, kataon man. Ay, linog gabi ito. Nya. Ay, jadi. Uy, uni, ato na ta sa silong. Naong na ta kay nalinog. Uy, ninay man, uy, dahil katugon kay ko. Sana nyo, ikali ka naong dito, katugon kay ko. Katug lang ko. Naong na tayo ko. Ikali lagi ka naong, katugon kay ko. Dito, dito. Ayan, bahalag maghabol kung atok. Uy, ka na katugon kay ko. Katugon mo kay ko. Ikali kay naong dito ka. Then daog siya. Taod, saka naman siya, naog naman siya, saka naman siya, naog siya. Pagkasunod yung gabi imul ko. Ako, din natuog diri sa kwarto. Kung nidaog silong, diri siyang tuog silong niya, sukat adto, sige siyang tuog diri. Unya kay, di aman si, Tapos nang ikaw eh. naog lagi diri sa ubos ko, lagi. Yan diri kong tuog sa daanan lang labde, diri sa sala. Siya des kusina, buwag mi. Unya kay Sabado gabi ni amat labdi di migda dito sa akong higdaan. Unya si Miriam ari mo higda diri sa kusina. Di siya siya higda sa taas. Igo yan to dito sa kwarto kay alang-alag asan po ni mo higda. Oh, nana kami gabi Sabado gabi dito mi taas. Ug siya pabuto di jam sa kadi sa tuog dito. Igo yan rin lang kadiya. Kani ba nga kuan higdaanan mao niya. Oh. Kanang saningan. Oh, diya sa kuan ako nga kuan lagi. Supa. Oh. Nangyara nga. Cafe. Ako katugon na ko kayo ko. Ay, katugon kay kustanan ay ko pa. Panguna kay katugon kay tuog sa ko. Mag-ambo lang ko ka Ginoo na dili ng padayon ng linog. Ikaw, asap sa ko dagat gawas. Ikaw mas murag safe ako dire kay ato ko gawas. Mura naman ba? O mapikas ng kalsada, mao rin ang pituya. Oo. Kuha ay, Nowhere is safe except in Christ. oo. Lang Ginoo lang mi baw na tuani sa umi doon. Kita may dili gusto man-safe. Pero kung nagkatugon yung kay kusanan, ay, katugon yung kay ko, binagmasawon din ako, para mamatay ko. Ay. Matug ko. Natigilan sa puyo din yung silong. Natug, maugtong, saka rin sa mag-aircon, nato sa taas. Kaya may aircon din silong. Karon ang to sa diri. Di na siya adlo. Sige. Well, we're glad now to see you. We miss you. Unsa nang ang iyang Wakay sound nga. It's been so long manang fourth Sunday na ni nga nagluya ko. Fourth Sunday na ni nga nagluya ko. Sa taon na ni akong pagluya. Wakoy kusog. Wakoy gahom, wakoy energy. Kapoy.
Nya gakurog ra pirmi akong ang unod bitaw may nagkurog dili gakurog ka ng ana. Ang unod nako nagkurog niya So why you go on? kanang panington ko nya to karon gitugnaw na sad ko no. Pagtaod ani sington ko bugbog nya bugnaw kaayo nga singot. Nya di ko katug kanang gahapon. O jud ko katug sa whole day nga nagpahuway ra ko sa katri unta. Kaya nakikaon na gid siya sa restaurant, murag iya tong way of compensating sa iyang guilt ba. Nakikaon siya sa restaurant niya, nakakaon kog daghan kay fish man akong i-order. Ang fish ra sad akong gikaon. Anyway, pag-abot jud ay Pas mo ba kanang gamay ra nga imong kaunon mo na nga di ka kuan. kay ang Di ka- nanawag ko sa hospital atong Friday nya surprise gani ko nga nitubag dayon sila kay ningon naman jud ko nila, please help me, I'm dying. That's how I feel. I'm dying. Natawag sila nako, di man ta to sila tubag kay Friday afternoon wala na sila, di na sila manubag og telepono. Nanawag ang nurse niya siya. Ingko tagay ko og something nga imno nako nga mogana kog kaon kay kana bitong na ang mga pagkaon ibutang nimo diha sa lamisa magsmorgasbord ka diha. Wa gyud gihapon ko'y puniton. Di ko ma-attracted og pagkaon kanang the thought lang nga mukaon murag struggle kaayo. Nya mauto nga nanawag sila nako na wala sila ikahatag nga tambal. Ko para pagana lang sa kaon nga mogana lang kog kaon. Wala ang ilarang gi-suggest is mo try jud ka nga every hour or two mukaon ka bahalag 2 bites lang. Naalang jud masud sa imong tiya 2 bites niya. Sige ra jud balik-balik nga ipainom ning protein drink. Sige man kog inom kadaghan na, sige na kog order gani pod kay nahurot na. Nya sidelight lang ba sidelight niingon sad ko usa sad siya sa issue nga ug muuli ko ba ang sud sa kung bagahi ka ni ra gyud. Bugat ani. Kana lang daan. Kapag Kapag kabaw na aba na sa tua ug namagay na sa tua kay man si Risil na sa mga gym, mahal man kaayo. Nya. So anyway, maura to kanang mga juice kani blueberry juice. Maura na siya sige painom nako. Nya mukaon lang kog 2 bites lang nya every hour or two mukaon na alam jud koy kanon na ay bragi process akong tiyan. Hindi hapon day kanang nya nakabantay pagid ko akong BP ni Saka naman noon. Ni Saka akong BP wala ni low. Imbis mo low unta kay gamay ra ang consumption sa kaon. Ambot ngano niya. Akong timbang ni low. Nananagid siya permi na lang gid siya dinha sa low. So moray kasulti sa nurse niya maingon ra sila nga o kanang kabaw biya ka kuan walay office niya Monday nami maka-get in touch og doktor nga mo makigstorya nimo so maghuwat pa ko ug Monday nga nay mo tawag nga doktor kana kung nay mo tawag Dili ko makalimutan sa passing kay niingon manggod ko nga kung dili ko ninyo tabangan karon ba moadto na ko sa ER. Ya bati biya kay na sa inyong record nga inyo kong pasyente na ako din ha sa oncology unya mo sige kog adto sa ER. Meaning wa ko tabangi. So mo to nanawag sila pray lang ta nga i-sustain ko sa Ginoo hangtod ugma. Pray lang kita ang Ginoo may mo kuan is the doctor sa atong lawas no atong tanan. Nga pa ni. Kuan sad kanang usasad ako sang gihunong di ay nang ang mga vitamins naman ko vitamins ba kay gipainom ko og calcium o zinc kay tungod sa kanang katong pains lagi nako ba ya vitamin B para sa nerves ana giundang sa nako wa kun inom gabi ra giundang nako ang morphine gabi pero karong buntag ambot mo inom baka ko sa morphine. Wala ko inom sa morphine. Pagkain lang sa Ginoo dahil siya gihibaw sa mulawas. Lord, we trust you, Lord. Yes, you have given man some knowledge, Wisdom, medicine, Ginoo, but it's nothing, Lord, Lord. compared full knowledge of our body. And you know, Lord God, what the son needs to do
And if there's anything at all that she can do, Lord, but ikaw man gyud ang Ginoo ang dunay joy gahom, dunay control, ikaw gyud ang tanan amahan. So please, Lord God, build her faith in you. When she feels so low, so down, tired, cause her prayer to be louder, stronger, deeper, and her faith as well, O Ginoo. Kami sad, O Ginoong Diyos, mausab na narami, wa mami mabuhat sa Lord except to cry out to you. Kamulapad ako muhabog sa damong pagtuod kanimo nga Lord, imong tubagon gyud ang mga pag-ampo, ang pangamuyo. Ibo sa tanan, imong buhaton ang imong gi-promise, Lord. Ikaw man isulti ang mahan di man kami. Wa man mi nag nga mao ni Ginoo buhatan gyud ni Ginoo. Because we can only pray what you want us to pray, and we can only say what you want us to say. Because even in prayer, Lord, we can sin if we will not be listening to the guidance of your Spirit. So, Father, wa maging mo gitangtang over the months, O God, na nagsuffer sa ison, O Ginoo, nga amo dyan continue claim ang imong promise, O Lord, for full healing sa iyang cancer and even other things that she need to be healed of, O God. Mamahan, please, Lord, tabangin me sa pagtuo. If there's any unbelief, kung naminusan ni, forgive us, but supply us at the same time with all the need that we need, O God, to be able to live a life of faith, a life of trust, a life of hope in your Son, Jesus Christ alone. And please, Lord, tabangin sa ison, O Ginoo, hindi siya mapildi sa iyang mga panghunahunag sa iyang gibati. In the precious name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Lord, salamat sa day ni Lord nga finally, Lord, nag-join din taon si Manang, dali na mo. It's the only time that we see one another, makatungos tayo with each other. And Lord, yes, Lord, our fellowship is very limited. It's only through this computer. But thank you, O God, even for this, that we can makamustahan